Alright mga kapatid, kaugnay nung report na pinanood natin sa nakaraang reaction video natin na hinarvest na daw, inubos na ng mga mangingisdang Chinese. Yung mga taklobo, yung mga giant clam sa Scarborough o tinatawag nilang Kalboro. Napakaraming pangalan no, Panatag Shoal, Scarborough Shoal, ang Kalboro, ang daming pangalan no. So eto mga kapatid, ang PCG ay naglabas ng mga larawan at videos ng mga illegal na aktibidad ng mga mangingisdang Chinese sa Baho de Masinloc o Baho de Masinloc naman ngayon. 'Di ba? So panoorin natin 'to. Ito yung mga actual video Ito yung actual video at mga pictures na magagamit natin bilang ebidensya na talagang ang China sinisira ang likas na yaman ng West Philippine Sea. Alright, itong panonoorin natin mula to sa PTV Philippines. Samahan lang ninyo ako mga tol. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video ganito. Kung Pilipino ka at concerned ka at ikaw ay may pake no, sa usapin na to mga tol, lalong-lalo na sa ating soberanya, dapat hindi puro tungkol sa iba't ibang mga social media lang ang pinapanood mo, no, mga influencer. Dapat panoorin natin to, dapat magkaroon tayo ng kaalaman tungkol dito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Isinapubliko ng Philippine Coast Guard ang mga aktibidad ng mga mangingisdang Chinese sa Scarborough o Panatag Shoal mula pa noong 2016. Kabilang na rito ang panguhan ng giant clams na nagtagal hanggang 2019 na aktwal na nakuhanan noon ng PCG. Hindi pa raw nakontento rito at kinayod pa ng mga service boat ng China ang seabed ng Baho de Masinloc para maghanap ng kabibe. Kaya nila kinayod yun kasi baka may mga nakabaon pa sa ilalim ng mga buhangin Kaya kinayod nila yon mga tol. Tindi no, may pufferfish po. 'Di ba? Ayan pufferfish yan Ng China ang seabed ng Baho de Masinloc para maghanap ng kabibe. Naaktuhan din ang panguha nila ng pufferfish sabi ko na at stingray. Maging na mga pawikan kung saan isa rito ay nakitang patay kalaunan. Grabe, ang tindi ng China, mga tol. Sabi ng PCG at National Security Council, pagpapatunay lamang ito na matagal nang sinisira ng China ang marine environment sa Panatag Shoal bago pa man ilunsad ang Transparency Initiative ng kasalukuyang administrasyon. Di ba? Sinira na nila yung likas na yaman, inubos na nila yung mga giant clam dito sa Kalboro, sa Scarborough Shoal, Panatag Shoal, Baho de Masinloc, kung ano man ang tawag nila dyan mga tol. Diba? Naubos na yung likas na yaman. Diba? Hindi lang mga giant clam pala ang kinukuha nila. Mga tol, hindi lang. Diba? May pufferfish, may stingray, may tawag dito yung pawikan. Tindi mga tol, grabe. Tapos inaararo pa yung buhangin, baka may mga kabibi pa sa ilalim mga tol, mga shells doon. Tindi. Anong ginagawa ng administrasyon noong mga panahon na yan? Pa man ilunsad ang Transparency Initiative ng kasalukuyang administrasyon. Na hindi totoo yung sinasabing ang ginagawa nating pag-expose ng agresibong paggalaw ng China, paninira ng environment, panghaharas ng Filipino fishermen only happened during this administration. The objective of this is to give the right information to the Filipino people. Yan para sa mga pro-China dyan, hindi lang ngayon, mga tol, nangyayari yung mga sinasabi ninyo. Nangyayari yan nung panahon pa ng mga nakaraang administrasyon. Ang problema, wala silang ginagawa, mga tol. Walang ginagawa. Sabi ng PCG, ipinasa ang mga litrato at video na ito sa Office of the President at National Intelligence Coordinating Agency noong panahon ng Administrasyong Duterte. Kung may naging aksyon dito noon, tugon ng PCG. I don't know. Hinamon naman ng NSC ang China na buksan sa international scrutiny ang Baho de Masinloc upang mapatunayang hindi sila ang sumira sa marine environment dito. They are the one. Supposedly mga kapatid, ang PCG o ang Coast Guard, o hindi na PCG, ang Coast Guard, ang guard, no, bantay, pinoprotektahan nila mga tol. Just like kung anong napapanood natin sa ibang Coast Guard ng ibang bansa. Once na makakita sila ng mga barko, bangka, vessels na pumapasok sa nasasakop ng kanilang jurisdiction na katubigan,
Ang una nilang ginagawa mga tol, talagang nire-regio challenge, nilalapitan, tinataboy. Yun kasi gawain talaga ng Coast Guard mga tol, 'di ba? Bukod dun sa mga protektahan yung mga mangingisda, tulungan. Dapat ano sila dun yung pagprotekta, ginagard nga sabi nga 'di ba ni Robin Padilla, pulis karagatan 'yan, pulis eh. Pero ginagawa ng Coast Guard natin mga tol, picture video para syempre kailangan din siguro ng utos ng nakakataas. No, pinadala nila yung mga larawan, pinadala nila yung mga picture. O ito yung ginagawa ng Chinese hina-harvest na yung mga lamang dagat, mga likas na yaman ng Pilipinas, ng West Philippine Sea. Ang tugon nila, may ginawa ba yung Administrasyon Duterte? I don't know. Hindi niya alam. No, ibig sabihin, walang nakarating sa kanilang utos, walang nakarating sa kanilang tugon, walang nakarating sa kanilang order na eto gawin nyo, protektahan nyo. Punta kayo dun sa West Philippine Sea, sa Scarborough, sitahin ninyo yung mga Chinese fishermen. Itaboy ninyo kasi atin yan, dapat tayo lang ang nangingisda dyan. Katulad ng ginagawa ng China Coast Guard. 'Di ba? Sa pag nakikita sila yung mga mangingisdang Pinoy, 'di ba tinataboy nila kasi ang paniwala nila, ang pinaninindigan nila, kanila 'yun. At ginagawa nila yung trabaho nila. Tinataboy nila yung ibang mga foreign. Manghuhuli na nga daw sila, mga aresto na nga daw sila eh. Dapat tayo yung gumagawa nun mga tol eh. Dapat Pilipinas ang gumagawa nun. Ang tanong, ano nangyari? Anyari? Ones that are there right now, they are preventing us from going inside the lagoon, so that in order for the world to find out if China indeed has fulfilled its obligations under international law, buksan natin yung Baho de Masinloc to international scrutiny. We can ask third-party environmental groups or even the United Nations to do a fact-finding mission to determine the environmental situation in the Baho de Masinloc. Gagamitin naman ng pamahalaan ang mga nakuwang litrato at video bilang karagdagang ebidensya sa paghahain ng kaso laban sa China. Samantala, iginiit ng NSC na walang karapatan ng China Coast Guard na manghuli sa mga umano'y dayuhang iligal na pumapasok sa South China Sea, kabilang na sa mga inaangkin nilang teritoryo sa West Philippine Sea. Sa regulasyong inaprubahan ng China, hanggang 60 araw tatagal ang detention at walang trial na magsisimula sa June 15. Ang NSC, tinawag itong pananakot lamang ng China. These regulations cannot apply to the exclusive economic zone of coastal states like Vietnam, Malaysia, Brunei, Indonesia, or the Philippines, or any other country for that matter. These new Chinese Coast Guard regulations is nothing more than part of China's scare tactics to intimidate and coerce its Asian neighbors. It is provocative, escalatory, and increases the tensions in the South China Sea. Yeah. The Philippines will not be intimidated nor coerced by the Chinese Coast Guard. We will never succumb to these scare tactics. Una na ring sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi katanggap-tanggap ang kautusan kasabay ng pagtitiyak sa kaligtasan ng mga Pilipino sa WPS. Patuloy ding hinikayat ng NSC ang mga Pilipinong mangingisda na ipagpatuloy ang kanilang hanap buhay sa West Philippine Sea kasabay ng pagtitiyak na poprotektahan sila ng PCG at Philippine Navy. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Alright mga kapatid, so ayan na nga no. Nalantad na mga tol sa ating lahat, lalong-lalo na ngayon sa mga aware no na nangyayari dito sa West Philippine Sea. Sira na talaga no, sinisira na mga kapatid. Hindi pala sinisira, sinira na ng China. Yung mga mangingisdang Chinese nila. Sa ibang bansa hindi makapasok yung mga nila, mga tol. Sa ibang katubigan, hindi makapasok yung mga mangingisdang Chinese na yan, mga tol. Talagang tinatabo yan, arestuhin pa yan. Vietnam, arestuhin yan. Indonesia, Malaysia. Kasi ano yan kung saan sa nakakarating yung mga mangingisdang yan Ito ng Chinese. Kung saan sa nakakarating yan mga tol kasi matitigas mga mukha niyan Ang alam nila, poprotektahan tayo ng China Coast Guard, poprotektahan tayo ng gobyerno natin. Kasi itong buong South China Sea atin to So talagang natin yan, suyuri natin yan. Kaya pagpasok naman nila ng Malaysia, Indonesia, di ba? Tag dito. Vietnam, hindi naman sila makaporma. Tangin dito lang sa Pilipinas mga tol. Bait natin Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo rito mga tol? Comment ka na lang sa ibaba.
Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.